Street. I'm Corporal Micaela, 38 years old. Nakadestino ako ngayon sa Mindoro. Marami nagtataka sa mga kamag-anak ko kung bakit ko daw pinasok ang pagmimilitary. Hindi naman daw itong pinangarap ko. Medyo masakit ang dahilan. Matagal din bago ako nakarecover. Pero ngayon, handa na ako ikwento. Way back 2007, second year college, BS Psychology student ako sa UE. Oo nga pala, taga Baguio po ako. Kaya kailangan ko mag-dorm. Hindi ko nasasabihin kung saan basta malapit sa recto. Sa loob ng 2 taong pag-stay ko sa dormitoryo, walang excitement. Medyo boring. May mga roommates naman ako. 2 nursing student at 2 nagtatrabaho na. Kaso, may mga kanya-kanyang mundo. Hindi nag-uusap, hindi nagpapansinan, hindi rin nagkikibuan. Parang lahat ata ng introvert nagsama sa isang kwarto. Hanggang sa dumating ang bagong roommate namin. Siya si Nini. Parang ang weird niya. Kumakatingin kasi parang tagusan hanggang buto. Hi ate. Una, hindi ko siya kinibo. Mali ko bang ako yun? Hindi ko naman napansin na ako na lang pala yung tao sa room maliban sa kanya. Hi ate! Ulit nito. Yung mukha niya sobrang lapit na sa mukha ko. Ano ba? Hindi kita kapatid. Ate ka ng ate. Ilang taong ka na ba? Talagang nasungitan ko siya, Miss Reed. Nagulat kasi ako. Ako si Nini, 17 years old, freshman BSCA sa PMI. Inaamin ko, nakakahawang ngiti ni Nini. Well, mas matanda nga ako sa kanya. Kaya ang tawagin akong ate, it was granted. Napatango na lang ako. Masayahin si Nini, malambing, with kamakulit, at hindi nauubusan ng kwento at joke. Kaya nagkaroon ng buhay ang room namin. Hindi rin nagtagal. Nakakausap ko na rin si Bella, isa sa roommate naming nursing student sa AMA. Nakakatawa nga isipin, Miss Reed. Akalain mo yun? 2 years kaming strangers sa loob ng room. Hindi nagtagal. Naging mag-close din kami. Actually, naging close kaming 3. To the point na after ng mga klase namin, hindi na kami mapaghihiwalay. Sabay kami maglinis ng kwarto, mag-review, gumawa ng assignment, at walang kumakain pag hindi pa kami kumpleto. Madalas, si Nini ang nagugutuman. Okay lang yan. Siya naman pa si Muno eh. Charot lang. Siya kasi yung nauunang umuwi. Tapos, huli naman dumating si Bella. Hindi namin namamalayan na marami na pala nakakapansin sa aming 3. Katiwala ng dormitoryo, ibang nakadorm, mga estudyante, at lalo ng mga guard. At yun na nga, binansagan kaming 3 Marias. Medyo napapahaba ng intro ko. Intro? Opo, Miss Reed. Nasa intro pa lang ako. At baka isipin mo, si Nini ang dahilan kung bakit ko pinilit makapasok sa military. Sometimes, someone comes into our life that change everything. Make you laugh, change your view in life, and make you feel like you. Naging party lang si Nini, pero hindi siya ang dahilan. Simula nung nakasama namin si Nini, napapatambay na rin kami sa lobby. Sa lobby kasi pwede ka mag-badminton, volleyball, basketball, table tennis, at chess. Maraming naaaliw sa kanya, lalo na pag makikipagpustahan to sa mga laro. Kadalasan nga, mga bagong babang seaman. Siyempre, maraming chocolate yan. Hindi mo pag-iisipang malandi o maharot si Nini. She know her limitation. Saka, nakikinabang din naman kami pag panalo siya. Lagi kaming busog. Isang gabi, kakatapos lang namin mag-dinner.
At naisipan naming pumunta sa badminton court para magpatunaw. Nang may mga lalaking lumapit. Sa pagkakatanda ko, 4 sila. Nagaya yung isa ng pustahan. Nagkatingin na naman kaming 3. Sa pag-aakala naming friendly match lang, nakatawa kaming sabay natangat ng kamay na naka-okay sign. Pero natameme kami nung may nagsalita. Kung sinong matatalo sa laro, pwede makakagamit ng court ng 1 linggo. Hindi ko na alam kung anong naging reaction ko, Miss Reed. Masmasa na lang ako nung biglang pinasok ni Bella sa bibig ko ang isang candy wrapper. Sabay sabing, "Tiko mo yung bibig mo." Tapos si Migunda pa yung fake kong kapatid. "Ate, pakipunasan ang laway mo." Ay, Lord, bakit mo naman ako binigyan ng mga demon yung kaibigan? Palihim kong sinulyapan ulit ang lalaking salita. Yung mukha niya, walang kaimo-emosyon. Sobrang seryoso. Tapos nagsalita si Nino. "Okay, deal." At doon na nga nagsimula ang lahat. Guess, Miss Reed, sino nanalo? Siyempre, sila. Paano naman kasi, bukod sa matatangkad at mahaba ang bias, ang gwapo nila. Hindi ko napigilan ang feminine behavior ko, Miss Reed. Hindi lang naman tong competitive eh. Kaya hinayaan ko na lang siya. Sorry! After 5 attempts, we accept defeat. Halatang asar si Nini kaya mabilis itong nagyaya na bumalik sa room. Habang paakit kami, hinila ni Ben ang buko. Lakas ata ng tama mo sa isa dun ah. Gaga. Konti lang. Nagtawanan kami ni Bella. Samantalang si Nini, hindi makaget over sa pagkatalo. Simula nun, after namin kumain ng dinner, hindi na kami tumatambay sa lobby. May mga tumatawag na sa amin. Hiningitian lang namin. Biyernes ng hapon, naabutan ko nakalumbaba si Nini sa veranda. Nanonood ng mga naglalaro ng volleyball. Kaya, naisipan kong yayain siya sa rooftop. Nag-iwan na rin naman kami ng notes sa bed ni Bella para alam niya kung saan kami hahanapin. Wait nga pala, Miss Reed. Bago ko i-continue, gusto ko i-describe yung dormitory. Private school siya. Pagpasok mo ng gate, yung left side, high school and college building. Yung right side, doon naman yung dormitory. Second floor para sa mga babae at third floor para sa mga lalaki. Next floor, rooftop na. Connecting ang building, kaya iisa lang ang daanan ng mga students at hostelers. Meron daanan sa harap, meron din daanan sa likod. Okay na, Miss Reed. Napipicture out mo ba? Sa likod kami dumaan paakyat sa rooftop. At habang naglalakad kami, nag-uusap kami nini about sa school debate. Yung mga oras na yan, nakafocus lang ako sa step ng hagdan at nakatingin kay Nini habang nagsasalita. Aray ko, kailan pa nagkaroon ng poste dito? Ano sabi mo, poste? Pinandilatan ko si Nini. Yung isa naman, minuso yung likod ko. Pagtingin ko, Miss Reed, basang-basa ang uniform ng lalaki. May hawak itong baso. So, ibig sabihin, tumama ako sa baso niya. Pastilan talaga. Siya na naman. Sorry. May klase ka pa ba? Wala na. Hindi ko alam kung tama ba yung tanong ko, Miss Reed. Pero ano pa ba magagawa ko? What is done cannot be undone. Nakahinga na lang ako ng maluwag nung pumasok siya ng pinto. Habang tense ako, yung isa naman,
Tawang-tawa. 1-0. Mukhang minus point ka, ate ah. Che, tara na nga. Masakit ba, te? Yung alin? Yung mabasted o yung baso? Nagtawanan na lang kaming dalawa. Sem break na. Umuwi si Bella sa Laguna at si Nini dumalaw sa kamag-anak niya sa Pasig. Meron ako inaasikasong project, kaya nanatili ako sa dorm. Sa sobrang pagod, nakatulog ako. Mga bandang 8 p.m. na ako nagising. Bumaba ako para mag-dinner. Hindi ko inaasahan na sa mga oras na yon, punong-puno ang kainan. Bitbit ang order na pagkain. Inikot ko yung paningin ko para maghanap ng bakanting lamesa. George, orong ka ng konti. Miss, dito ka na umupo. Nagtama ang mga tingin namin, kaya alam kong akong kinakausap niya. Hindi na ako nag-inarte, Miss Reed. Umupo ako agad-agad. Maya-maya, tinanong ako ng kasama niya. Bakit ako lang daw mag-isa? Nasaan yung dalawa? Sabi ko nagbakasyon. May mga project akong gagawin, kaya hindi ako umuwi. Pagkatapos nilang kumain, nagsialisa na rin sila. Buti naman. Kasi ang totoo, doon lang ako nakakain ng maayos. Pagkatapos kong kumain, pabalik na rin ako ng dorm na may tumawag sa pangalan ko. Ella, But only love can save. Drug and walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. Nilingon ko ang tumawag sa akin. Boses pa lang, alam ko kung sino. Pero ang tanong, hinihintay niya kaya ako sa labas kanina pa? Kinilig ako sa isiping yun, Miss Reed. Tinaas niya ang bote ng C2. Tatanggi pa ba ako? Ibigay niya yun. Bago niya iabot sa akin, binuksan niya muna. Tapos, sabay na kami pumasok sa dorm. Pagkapasok namin, nilingon ko siya at nagpasalamat. Paakit na sana ako nung sinabi niyang, tambay muna tayo dito. uunahan na kita, Miss Reed. Marupok talaga ako sa taong gusto ko. Ikaw, pag crush mo yung tao, magpapakipot ka pa ba? Kung yun na yung chance mo, makilala siya? Ako kasi, iti-take for granted ko. Kaysa naman magkaroon ako ng regrets. Lumapit ako sa taas ng kanang kamay para magpakilala. Micaela. Alvin nga pala. Nawala na yung kaba ko nung niyaya niya ako umupo. Galit pa ba sa akin yung kaibigan mo? Pinagbawalan mo ba naman maglaro yung bata sa playground niya? Ano sa tingin mo? Na-curious kasi ako kung sinong Tres Marias ang sinasabi ni George. And then, Nagkataong nakita namin kayo sa badminton court, kaya naisipan namin pagtripan kayo. Pasensya na, hindi ko naman akalain sa seryosohin niyo. che, yung aura mo, yung gabing yun, sa tingin mo iisipin namin joke yun. At saka, pustahan is pustahan. Nakalipas na rin naman ang isang linggo, kaya okay na yun. Umabot ng 2 oras ang kwentuhan namin dalawa, Miss Reed. Marami kaming napag-usapan at masasabi kong may konting impormasyon na rin ako about sa kanya. Maya-maya nagpaalam na ako. Matatapusin pa kasi ako eh. Siya naman, may pasok pa bukas. Isa nga pala siyang working student. Sa umaga, pumapasok sa school. Sa gabi,
pumapasok sa trabaho. Kaya lalong nahulog ang loob ko sa kanya, Miss Reed. Habang wala pa yung dalawa, si Alvin muna yung nakakasama ko. Kumain, tumambay sa lobby at rooftop, at minsan tinutulungan niya ako sa mga project ko. Ang gaan niyang kasama, maasikaso at laging on time. Minsan napapansin ko, may pagka-stricto siya. Tapos pag seryoso, hindi mo mapiro. May pagkasumpungin. Alam mo, Miss Reed, pagkasama ko si Alvin, parang kasama ko na rin si Nini. Parehang-parehang ugali nila. Kaya naisip ko minsan, paano pag magkasama yung dalawang to, tapos parehas na bad trip? Tiyak para kang nasasabungan. Dumating si Bella at Nini, hapon na, at ang daming dalang ulam. Ang kaso, walang dalang kanin. Di ba ang galing? Kaya ayun, napilitan kaming lumabas para bumili ng kanin at soft drinks na rin. Palabas na kami ng gate na masalubong namin si Alvin at mga kaibigan niya. Narinig ko pang sinabi ni George, kompleto na ang Tres Marias. Tapos nagtanong si Alvin kung saan kami pupunta. Palihim ko sinulyapan si Nini. Nakataas ang kilay. Si Bella naman nakangiti. Sabay siko kay Nini. Hindi ko alam, Miss Reed, kung paano sila ipakilala sa isa't isa. Nung biglang nagsalita si Nini. Oy, Mr. Fredrickson, ilang week na ang lumipas ha. Pwede na kaming gumamit ng code. Nagtaka kami kung sino tinawag niya na Mr. Fredrickson. Kaya sabay kaming nagsalita ni Bella na, sino yun? Yung masungit na lalaki sa Up movie, hindi niyo napanood yun? Hindi na nakaangal si Alvin. Napatawa na lang siya. Pagkabalik namin ng kwarto, inulan ako ng mga tanong. Si Bella kinikilig. Si Nini naman, paano? Paano kayo naging close? Kaya habang kumakain kami, nagkwento na lang ako. Yung veranda, na puno ng tawa at asaran. Sobrang bilis ng pangyayari, Miss Reed. Sa bawat araw na lumipas, hindi ko alam kung anong meron sa amin. Para kaming magjowa na hindi. Para kaming nasa romantic drama. Kulang na lang kissing scene. Ay, ewan. Mga kaibigan ko, hindi na mapakali. Tanong ng tanong kung anong meron sa aming dalawa. Para saan kasi, boyfriend ko siya. Pero hindi naman siya nanliligaw. Kaloka. To the highest na pagka-feelingera ko. Pero seryoso, Miss Reed, after ng 2 buwan, hindi buong araw ko pag hindi kami nagkakasama kahit saglit. May isang beses pa nga, gumala kaming 5 kasama ni Alvin yung kaibigan niya. Pumunta kami ng Star City, Manila Zoo, Luneta, kumain kami ng street foods. At yun na nga, naabutan kami ng curfew. At dahil hindi na kami pwedeng pumasok sa dorm, pumunta kami ng Baywalk at doon na nagpaumaga. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Feeling ko talaga, Miss Reed, MU kami. Ang kaso, lumipas lang yung 3 linggo. Yung inaakala kong mutual understanding, naging misunderstanding. Isang hapon, nag-crave kami ng sisig, kaya naisipan namin pumunta sa isang kainan malapit sa FEU. Habang naghihintay ng order, ito na naman ang pangungulit ni Nini kung ano ba talaga kami ni Alvin. Sasagot na sana ako nung makita ko si Alvin may kasamang medyo chubby na babae, nakasuot ng FEU. Bisaya yan. FEU na uniform, papunta sa kinaroroonan namin. Nung medyo malapit na sila, tinawag ito ni Nini. Miss Reed, yung reaction ni Alvin, parang gustong umatras pero huli na. Kaya parang napilitan itong lumapit sa amin. Tinanong ni Bella kung kapatid niya ba yung girl na kasama. Ibang klase maglaro ang tadhana, Miss Reed. Nanginig ang buong katawan ko nung marinig ko ang pagkakasabi niyang Girlfriend ko. sa point na yon,
Masasabi kong ang swerte ko na meron akong nakilalang nini. Tumayo ito, pinuntahan na yung order namin at pina-take out. At niyaya na kaming umalis. Paglabas namin, sinabi ni Nini na bumili daw kami ng balot. Nagsalita naman si Bella. Ha? Bakit pa tayo bibili? Meron na tayong pagkain. Ate Bella, nangihina po yung tuhod ng isa dyan. Yung sakit na nararamdaman ko, napalitan ng inis. Minsan talaga sarap pektasan ni Nini eh. Pagdating sa dorm, pinuhos ko sa pagkain na nararamdaman ko. After na nangyari, hindi naman ako nagpahalata. Normal pa rin. Pag nasasalubong namin sina Alvin, niningitian ko pa rin. Pag nakikipaglaro sila sa amin, ganun pa rin. Kaso dumidistansya na lang ako. Naisip ko, Miss Reed, wala pala akong karapatang masaktan. Kasi wala namang kami. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Pinipilit ko naman na maging maayos ang lahat, ngunit parang hindi pa din sapat ang ating mga nagawa. Kaya tama na, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa. Hirap ng tiisin. Sa loob ng isang buwan, pinipilit kong baliwalain ang nararamdaman ko. I ignore his presence sa tuwing nagkikita kami sa kainan at lobby. Pero alam mo, Miss Reed, kung gaano kadeterminado ang isip ko, ay siya namang umaasa ang puso ko na saan na magtapat siya sa akin, na gusto niya rin ako. Sa bawat araw, pinipilit kong maging masigla sa harap ng mga kaibigan ko. Isa akong psychology student, kaya hindi mahirap sa akin magkunwari at hide ang nararamdaman ko. Ang kaso, hindi tumatalab kay Nini. Isang gabi nasa rooftop kami, tinanong niya ako. Gusto mo lang ba siya? O mahal mo na ba siya? Tandaan mo, Ate Ella, magkaiba yon. Inaamin ko. Nahulog ang loob ko sa pinapakita at ginagawa niya sa akin. Siguro asyumera lang talaga ako. Kasi hindi naman siya nagtapat at nagsabi na gusto niya rin ako eh. Gusto kita, Ella. Ay, kalabaw. Nimal ka naman, Kuya Alvin. Ilang buwan ka na bang nakatayo dyan? Sa susunod, marunong ka mag-knock-knock. Hindi yung pabigla-bigla kang lilitaw at nagsasalita. Alam mo namang haunted yung dormitory natin. Sa mga hindi nakakaalam, duwag si Nini. Kaya nakikigamit yan sa library ng dormitoryo. Dahil may kinakatakutan sa library ng PMI. Seryoso na. Alam mo, Miss Reed, hindi ako nagulat sa sinabi ni Alvin. Mas nagulat ako sa sumunod na lintanya ni Nini. Ano? Gusto mo si Ate Ella? Pumunta ka dun sa girlfriend mo. Makipag-break ka, tapos bumalik ka dito at ulitin mo yung sinabi mo. Pwede ko bang makausap si Ella na kaming dalawa lang? Saka na. Pag single ka na. Tara na, ate. Alam mo, Kuya Alvin, gwapo ka lang eh. Pero wala kang abs. Kaya tabi. February 2008, naging kami ni Alvin. Sino magkakakala na susundin ni Alvin ang sinabi ni Nini? Hanggang sa nag-isang taon kami na on and off dahil sa ex niya. Kung si Nini pa. Imagine trusting a man you stole from another woman. Ouch. Tagos. Pero sinasabi ko na lang sa sarili ko, baka kami ang nakatadhana. May 2009, mababawasan na ang Tres Marias ng isa dahil graduate na si Bella.
Ang hindi ko inaasahan, ang sulat na inabot sa akin ni Alvin pagbalik ko sa dorm galing Baguio. Galing ito kay Nini. Iyak ako ng iyak habang minabasa ko ang sulat niya. Hindi na makapagpatuloy ng pag-aaral si Nini dahil sa kailangan niya ng tulungan yung kanyang nanay. Maaga silang naulila sa ama, na-stroke yung kuya niya at nag-aaral yung dalawang kapatid niya. Hindi niya na daw ako nahintay dahil kailangan niya na umuwi sa probinsya. OA na kung OA, Miss Reed. Nag-iisang anak ako kaya nung nakilala ko si Nini para ako nagkaroon ng kapatid. At na-realize ko na hindi ako nagiging mabuting ate. Kasi minsan hindi ko malang natanong si Nini kung may problema ito. Pinatahan na ako ni Alvin. Kinausap daw siya ni Nini bago ito umalis. Na kapag niloko niya daw ako, kukulamin siya nito. Sabay kaming napatawa. Kahit kailan talaga si Nini. Fast forward. Naunang graduate si Alvin kaysa sa akin. Nagpaalam ito na kinausap daw siya ng tito niya na kumuha ng exam sa PMA Baguio. Medyo nagulat ako kasi hindi namin napag-usapan na isa sa plano niya pumasok sa Philippine Army. Pero sa uli, pumayag na rin ako. Naging LDR kami ng ilang buwan hanggang sa nakagraduate na ako. Kumuha ako ng civil service at sa awa ng Diyos nakapagtrabaho ako sa isang public hospital sa Baguio. Pag weekend, nag-volunteer ako sa Red Cross at dinadalaw si Alvin sa camp sa Fort Del Pilar. Buo ang tiwala ko kay Alvin. Hindi naman kami siguro aabot ng 7 years kung puro ako tamang hinala, diba? Yes, Miss Reed. 7 years. March 2015, nag-propose si Lieutenant Alvin Diangel. In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, I find my home. Love, sweet love. Nag-file ng leave si Alvin para samahan ako sa pag-aasikaso ng kasal. Dumalaw na rin kami sa magiging in-laws ko. Kami din na naghatid ng mga invitation sa mga kaibigan namin at magiging ninong at ninang. Naging smooth ang lahat. Hindi ko nararamdaman na may pagdadalawang isip pa sa Alvin. Nagbakasyon kami ng 3 araw sa Tagaytay na kaming dalawa lang bago ito bumalik kung saan siya nadestino. June 2015 ang nakatakdang kasal. Nag-file ako 2 weeks leave before the wedding para ipamper ang sarili ko. Siyempre, hindi pwedeng haggard at pangit ang magiging bride. Habang papalapit ang araw ng kasal, nagkakaroon ako ng halo-halong emosyon. Tinatawag nilang wedding jitters. Kaya, naisip akong dumalaw sa kampo ni Alvin. Baka pagkausap ko siya mawala ang kabang nararamdaman ko. Habang papalapit ako sa visiting area, pinagtitinginan ako ng mga ibang nakakilala sa akin. Okay lang sana yun, kaso parang ngayon iba yung facial expression nila. Malayong malayo sa mga nagdaang pagdalaw ko. Hindi ko inaasahan makita si Alvin sa visiting area. Sabi ko sa sarili ko baka dumano yung mga in-laws ko, kaya nagmamadali akong lumapit. Tatawagin ko na sana siya nang may makita akong babaeng buntis na yumakap sa kanya. At hinalikan naman ito ni Alvin. Alam mo, Miss Reed, napamura talaga ako. Pero pinilit kong ikalma ang sarili ko para hindi makagawa ng eksena. Sa mga sandaling yon, gusto kong tumakbo paalis. Pero niloko ko ang sarili ko. Lumapit ako sa dalawa. Gusto kong marinig ang paliwanag ni Alvin. Baka sakaling pinsan niya lang yon. Naging kumpiyansa ako. 7 years eh. Kinalimutan ko ang woman instinct. Tinawag ko si Alvin. Pagkakita nito sa akin, wala pang gera pero parang nakita na si kamatayan. Tinakasan ng dugo sa sobrang putla ng muka. Lieutenant Alvin Diangel, sino siya? Hindi nakasagot si Alvin, kaya yung babaeng sumagot. Girlfriend niya.
Yung tingin ko, nasa umbok ng tiyan ng babae. Miss Reed, anong naisip mong sumunod na ginawa ko after ko marinig yun? Sa ganong scene, maraming na akong reaksyon na nasaksihan. Merong nagwawala, mananakit, may tinakasan ng pag-iisip, at meron rin nagmamakaawa. Pero ako, huminga ng malalim, tumalikod, naglakad pa uwi. Hindi ako nakaramdam ng pagod. Namanid ako saglit. Ring ng ring ang sipi ko. Tumatawag si Alvin. Pero hindi ko sinasagot. Magdamag akong umiiyak sa kwarto. Hanggang sa nakatulog. Kinabukasan, nag-post ako ng memo sa Facebook na walang kasal na magaganap. Sinunog ko lahat. Pati mga damit. Kinausap ko ang mga magulang ko. At laking pasasalamat ko na naintindihan nila ako. At sinabi nilang sila nang bahala na magsabi sa lahat. Nag-file ako ng resignation letter at pumunta sa PMA para mag-take ng exam. Habang hinihintay ko ang result, inatapos ko ang mga naiwan kong trabaho bago i-turn over sa papalit sa akin. Araw ng orientation para sa mga bagong kadete. Nakita ko si Alvin, ang laki yung mga mata na makita ko sa pangalawang hanay. Hindi niya ni-expect. Halalo naman ako. Bago mag-umpisa ang training, kailangan kaming kalbuhin. Sa mga oras na yun, Miss Reed, hindi lang puso ko ang durog. Dahil alam ko, sa naging desisyon ko, nadudurog ang puso ng mga magulang ko. Inipigilan kong tumulo ang mga luha ko. Samantalang lumuluha sila habang nakikita nila akong kinakalbo. Kala mo talaga bibitayin na eh. Pagkatapos ng program, nilapitan ako ni Alvin. Umiiyak siya na humihingi ng tawad. Sana daw binigyan ko siya ng pagkakataong magpaliwanag. Natawa na lang ako. Alam mo, Alvin, kaya nagkaroon ka ng pagkakataong saktan ako ngayon ng sobra-sobra. Dahil binigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag 7 years ago. Kasi gusto kita. Kasi mahal kita. Kasi ayaw kong pagsisihan na hindi bigyan ng pagkakataon ng sarili ko. But you know, the only thing worse than regret is not learning from it. Kaya sisiguraduhin ko na darating ang araw na nasa mga kamay ko ang buhay mo. Hindi ko ininda ang init, hirap, pagod, sakit ng katawan sa training. Pinangako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makuha ko yung gusto ko. At hindi ako nabigo. Sa unang pagkikita namin ni Alvin, lumuhod ito sa harap ko. Ganitong eksena ang gusto ko makita, Miss Reed. Pero bakit hindi ako natutuwa? Wala akong dapat sisihin. Ang inaakala kong tadhana ay isa palang karma. But I will never regret or say I wish I'd never met him. Because once upon a time, he is exactly what I need. Hanggang dito na lang ibabahagi ko. Salamat sa pagbasa mo ng aking kwento, Miss Reed. I'm Corporal Micaela Rodriguez. Soon, Sergeant Micaela Rodriguez. Signing off. Well, honest feelings and bad timing make the most painful combination. Hindi siya karma. It was lesson to learn, Ma'am Micaela. At ang kantang to,
para sa'yo. Is it hard to believe I'm okay? After all, it's been a while since you walked away. I'm way past crying over you finding someone new. You turned my days into nights, but now I see the light, and this may